Hello everyone. Naku guys, sobrang daming nagtatanong, kailan ba daw tayo gagaya sa Indonesia? O, tingnan nyo. Nepal's Prime Minister resigns after country rocked by deadly protests. Kasi sobrang dami na talaga guys na namamatay dahil sa mga protesta, dahil sa korupsyon. Imagine nyo guys, yung korupsyon nila dun, ano lang, milyon-milyon. Nagpapatayan na, as in nagpoprotesta na yung mga tao, samantalang sa atin dito bilyon-bilyon at may trilyon pa talaga. Grabe, pero walang nangyayari. Ano lang, mga keyboard warrior ang dami sa Facebook, pero wala talagang nagpoprotesta sa daanan, sa lansangan. Grabe, tingnan mo, una, South Korea, nag-resign din yung prime minister. Ngayon naman Nepal. Samantalang sa Pilipinas guys, naku ewan ko na lang. Tapos guys, eto pa talaga, sobrang naku lala. Oh, basahin niyo. Wife of former Prime Minister Kanal set on fire in Kathmandu by rioters. Grabe. Guys, sinunog nila, literal, sinunog nila yung first lady nila. Grabe guys, imagine mo yun. Sinunog nila yung first lady nila, grabe guys, grabe as in literal na sinunog talaga. Tas natawa lang talaga ako dito sa isang comment. Grabe naman 'tong netizen na 'to. Sabi niya, "Hoy," sabi ni Joe Coley, sabi niya, "Hoy, 'wag niyo gawin 'yan dito sa Pinas kung ayaw niyo makakita ng inihaw na palaka." Maaano na sana, akala ko totoo na, na 'wag gawin 'yan dito, yung pala kung ayaw mo makakita ng inihaw na palaka. Grabe naman 'tong mga netizens na 'to. Tapos ito pa talaga guys, video ng prime minister nila guys, as in talagang inano talaga nila, ginulpi. Kung sa Pilipinas dito si Ralph Recto, yung asawa ni Sharon Cuneta, ito guys, tingnan niyo. Ulitin natin. Oh, 'yan. Yang tumatakbo na 'yan, oh. Naku, grabe. Buti na lang talaga may nakakita. Naku. Oh, grabe. Oh, tingnan mo, diyan pa lang sa umpisa, kinakaladkad na siya at, alam mo yung sinasaktan, oh. Oh, naku. Grabe 'no? Kinuyog talaga nila, sabi ng mga netizens dito na nag-comment na, kailan ba daw mangyayari 'yan sa Pilipinas? Sabi ni Ethel Pineda, "Recto will never walk the streets without bodyguards." Sobrang dami namang sumagot. Sabi ni Blue Zero. Oy guys, just to let you know, comment ito sa Facebook profile ni Kifichu. So, hindi yun sa YouTube video ko ha, kasi may nagsasabi nagsisinungaling daw ako, wala naman daw siyang nababasang comment sa video ko. Hindi po, sa post po ni Kifichu, kasi dun ko po kinuha 'tong video na 'to sa post ni Kifichu. Kaya puwede niyong puntahan yung profile niya. Sabi naman ng mga sumagot kay Ethel Pineda, "Kahit isang batalyon pa ang bodyguard niya, hindi yan uubra kung lahat-lahat tayo magkaisa para mahinto itong mga buwaya na mas masahol pa sa terorista." Sabi dito naman ni Tintin Trillo Rosales,
Sana siya next puro utang at tax ng tax ang alam. Oh, correct. Puwede naman natin pilitin ihiwalay ang bodyguard sa kanya, hahaha, sabi ni Jerome Lee. Oo, yun nga yung nangyari dito. Tingnan mo yung sa simula, yung nagproproteksyon sa kanya, binira nila as in, hiniwalay nila sa kanya, oh, dito, oh. Oh, 'yan nakaputi, nagproproteksyon sa kanya, oh, iniwalay, oh. Oh, oh, 'di ba? Oo, puwede 'yan, puwede yang suggestion mo, Jerome Lee. Sabi naman ni Maria Juana, "If there's a will, there's a way." Kapag sumobra na galit ng mga tao at nagsama-sama lahat, outnumbered ang bodyguards. Alam niyo, nafi-feel ko lang naman kasi parang hindi naman masyadong galit yung mga taga-Maynila. Parang walang halos pakialam yung mga taga-Manila, yung nagagalit lang yung mga taga-Mindanao, taga-Visayas. Pero yung mga taga-Maynila parang wala talaga silang pakialam. Kasi kung may pakialam pa sila, matagal na nag-ano, nagprotesta yung mga taga Maynila pero wala, eh. Yung mga nagpoprotesta diyan mga NPA naman 'yan, eh, mga kaliwa, mga dilawan. Hindi naman 'yan talaga totoong mga tao na talagang sa loob-loob nila nagpoprotesta. Yung iba ano lang naman 'yan, eh, mga bayad or yung mga gano'n. Iba talaga sa Maynila parang busy sa ang mga tao sa mga trabaho, yun. Sabi naman ni Angie Ruiz, "Galit pa rin ako sa kanya dahil sa panukala niyang 20% na deduction sa savings natin sa bangko." Oo, galit daw siya kay ano, Ralph Recto. Sabi ni Janriel Damua Galeza, "Ma'am, even Recto has bodyguards. It won't help during people's frustration and all." Correct. Kahit ilang daan pa bodyguard niya kung millions na tao wala magawa ang mga buwaya ng Pinas. No ma'am, worst case scenario, hindi na nila kaya bayaran bodyguard nila 'pag nagalit ng mga Pinoy, correct. Maybe bodyguards can do the deed. Unahin ang bodyguard. Flying kick, correct. 'Di ba na-flying kick siya, kawawa yung finance minister dito, oh, na-flying kick, grabe. Tapos balik naman tayo dun yung sa first lady nila na na sinunog. Sabi ng mga netizens dito na kung ano daw, kung naging totoo daw, kung alam mo yung incident sa insidente sa California na naalala niyo yun na namatay yung tanto ko. Kasi kung naging totoo daw talaga yun, kung isiniwala taga yun, baka ganito daw mangyayari kay FL, 'di ba? Oh, meron pa dito nagsabi, Nepal at Indonesia, South Korea, next Philippines, ewan ko. Sabi ni Marky Mac Tokmo, kasi as Filipino naman talaga are hospitable, resilient, and may takot sa Diyos. In a Conyo accent. In short, mga walang itlog. PS, yung Pinoy na may pinakamalaking itlog, hinayaan natin na kunin ng dayuhan at ibinilanggo sa dahig. Mga ulol ba tayo? Tama, true. Yung may pinakamalaking itlog nandun sa dahig. Kaya naku, kailangan talaga lumaki din itlog natin, eh. So guys, anong masasabi niyo? Dapat na bang maging next Indonesia ang Pilipinas? Nasa sa inyo 'yon.